sa isang daluyong na maghahatid sa atin sa isang mahabang panaginip. Di nahihinto. Huwag kang bibitiw bigla, huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang gagawin, paglalayag patungong langit. Huwag niyo akong ikulong dito, Pantas. Kung gusto kong traidorin ang lahi ko, na gaya ng sinasabi mo, wala ako dito ngayon, Pantas. Wala ako dito. Minsan mo na itong ginawa. Na pinagbayaran ko na. Pinagbayaran ng lungkot, pinagbayaran ng luha. Sandali lang naman to, Bokong Liwayway. Habang nandito si Pedro Pinduco. Sana maunawaan mo kami. Pantas! Pantas! Wala, ano kasi ginawa nyo? Pagkayata natin. Naku, kayo kasi! Ang mahal na Reyna! Anong nangyari? Hinimatay po, mahal na Reyna. Mukhang natakot sa amin. Ba't di kayo nagpakilala? Tumakbo po agad siya eh. Pero buhay pa naman siya. Sige na. Ako na muna magbabantay sa kanya hanggang magkamalay. Magtago na muna kayo. Baka himatayin ulit siya sa takot. Anghel ka ba? Nasa langit na ba ako? Mga engkanto! May mga engkanto sa lugar na to! Hinabol nila ako kanina. Bakit? Sinaktan ka ba nila? Hindi. Hindi sila nananakit. Mababait sila. Kilala mo sila? Oo. Isa ako sa kanila. Joke? Ang ganda-ganda mo eh. Engkantada din ako. Nandito ka sa Floreshka. Ang mundo ng mabubuting engkanto. Ako nga pala si Hias. Lahat ba ng diwata dito kasing gaganda mo? Bakit?
Kasi mga una ko nakasalubong, nakakatakot. Parang hindi gagawa ng mabuti. Yun ba ang basehan mo sa pagiging masama o mabuti? Ang itsura? Hindi naman sa ganun. Nabigla lang. Hindi porket pangit ang isang nilalang, nangangahulog ang masama ito, Pedro. Kung sa bagay, tama ka dun, Miss Hias. Miss Hias na lang tawag sa'yo, ah. Alam mo kasi sa amin, ang dami magagandang babae. Kaya lang, ang sasama ng ugali nila. Sana pagpasensya na lang ako ng mga nakasalubong ko kanina. Dapat sa kanila mo sabihin yan. Dalhin niyo siya sa palasyo. Alam na ba niya kung bakit siya nandito? Hindi pa. Pero sinabi ko na kung nasaan siya. Pinagkamalan niya pa akong isa sa mga diwata. Huwag ka mag-alala, mahal na Reyna. Itatama natin sa pag-gising niya. Huwag. Di na kailangan. Paninindigan kong isa akong pangkaraniwang diwata sa pagkakaalam niya. Bakit ho, mahal na Reyna? May binabalak ako. Mula ngayon, habang nandito pa sa atin si Pedro Penduko, at habang hindi pa siya nagtatagumpay sa misyon niya, wala munang tatawag na Reyna Hias sa akin. Hindi niya dapat malaman na ako ang Reyna ng Floresca. Dapat isipin niya, isa lang ako sa mga lambana. Bakit po Reyna Hias? Dahil inakala niyang isa akong ordinaryong lambana. Kaya agad siya nagtiwala sa akin. Kailangan ko ang tiwala niya para mas lalo siyang makipagtulungan sa akin. At sino naman po ang magkukunwaring Reyna? Si Marikit. Mula ngayon hanggang magtagumpay si Pedro Penduko sa misyon niya, tatawagin niyo siyang Reyna Marikit. Anong nangyari? Ibig sabihin lumaki ka at ako lumiit? Hindi ka lumiit. Ikaw naman, oh. Kasi kami mga lambana, dito sa kaharian ng Floresca, normal size kami. Tapos, pag pupunta kami sa mundo nyo, it's our choice kung liliit kami or normal size. Bakit? Aba ma, nature namin. Para naman question mo kung bakit walang legs ang snakes. Ang cute mo talaga. I like you. Salamat, gising ka na. Andito na ang mahal na Reynang Marikit. Kayo ho ang Reyna? Parang kamukha niyo yung isang labanan laging kasakasama ni Maalindog. Isang insulto ang ikumpara ang mahal na Reyna sa isang lambana. Pasensya na po. Maliliit po kasi mga lambana, baka naduling lang po. Pasensya na po, tao lang. Dinala ka namin dito para ihanda ka na iligtas ang tatay mo. Yun nga po sana gusto ko sabihin eh. Gusto ko po sana mag-back out. Baka po pwedeng umuwi na lang ako. Bakit? Hahayaan mo bang tuluyang mawala ang tatay mo dahil lang naduduwag ka? Kaya na magagawa ko. Sabi niyo, kinakailangan ko lang makuha yung mutya. Magiging Superman na ako. Nangyari ba? Lumakas ba ako? Bumilis ba ako? Nakalipad ba ako? Hindi. Ang nagawa lang sa akin ng mutya ay makakita ng mga maligno na hindi nakikita ng mga normal na tao. Kapangyarihan ba yun? Hindi mo pa kasi alam kung paano gamitin ang kapangyarihan ng mutya. Pag naikabit na ang 7 talulot ng bahaghari sa mutya, As in the 7 petals of the rainbow. Ay mapupunta sa nagmamay-ari ng mutya ang 7 kapangyarihan. 7 kapangyarihan? Sa ako na ipapaliwanag. kailangan mo munang ilawa ang mutya para maikabit ang 7 talulot ng bahaghari. Wala eh! Nasa mo!
kinakabitan ng dagdag kapangyarihan ang mutya para masimulan mo na ang pagligtas kay Juan Penduko. Tanong ko lang, bakit gano'n na lang ang concern niyo para mailigtas ko ang tatay ko? Dahil kaibigan namin ang tatay mo. Dahil sa panggagamot niya sa mga nagkakasakit, nakakagawa ng mga masasamang engkanto na nagkataon ng kalaban din namin. Pagmasdan mo ang paligid, Pedro. Dalawang kulay na ang nawawala. Kagagawa niya ng mga dalakit nun. Gusto nilang alisin ang buhay ng Floreshka sa pamamagitan ng pagtanggal ng kulay. Si Juan lang ang makakapigil nito. Kaya kinakailangan nating mabawi siya mula sa kanila. Bakit hindi kayo ang magligtas sa tatay ko? Total, kaibigan niyo naman siya eh. Tsaka makapangyarihan kayo. Ang makakatalo lang sa dalakit noon ay ang kadugo. Lalo na yung anak na dinukot sa tulong ng mutya. Para mawala yung alinlangan mo, Pedro, panoorin mo kung paano dinukot si Juan Penduko. Anong ginagawa ng mga dalakit mo dito? Sinusundo ka! Hindi ba sinabi ko sa inyo? Hindi ako interesado sa inaalok niyo. May pamilya ako. Sama mo ang pamilya mo. Hindi. Pasensya na. Huling pakausap na tawan. Huling pakikipag-usap ko na rin sa inyo. Kapag kinulit niyo ako muli, tatablahin ko na kayo. Pedro! Kung sasaktan na ako! Naglolokohan ba tayo? 7 taon na ako nang mawala ang tatay ko. Wala akong natatanda mga ganyang pangyayari. Manood ka muna. Antayin mo ang susunod na mangyayari. Kung sasaktan na ako! Tapa mo ang bertud. Kung hindi ko na makikita anak mo. Wag! Sige! Sige! Susuko na ako. Nasama na ako sa inyo. Anak! Pedro! Nakakulong ngayon ang tatay. Pag natapos ang taon na ito at di pa siya pumapayag, papatayin ng mga dalakit nun si Juan. Nasa mga kamay mo ang kaligtasan ng iyong ama, Pedro Penduko. Malapit nang matapos ang taon. Ilang buwan na lang. Kaya kinakailangan mong kumilos. Sandali. Nadukot ang tatay ko sa kagubatan na galing siya dito, tama? Oo. Bakit siya galing dito? Anong ginagawa niya dito? Sa hardin ng Floresca niya kinukuha ang mga halaman para sa panggagamot niya. At bilang kaibigan, hinahayaan namin siya. Saglit lang sa'yo'y mawawalay. Naririnig niyo ba yung kanta? Pamilyar sa akin yung kantang yun, ah. Lagi yung kinakanta ng tatay ko sa akin nung bata pa ako. Sino yung kumakanta? Bakit niya alam ang kanta ng tatay ko?
Pantayan ng mga engkantado rito. Narinig siguro yan ng tatay mo nung nandito siya. Kaya niya alam. Pwede ko ba siya makilala? Gusto ka niyang makita. Pumayag ang Reyna at pababa na sila. Huwag ka lang magkakamali na magsabi ng kahit anong bagay na hindi mo dapat sabihin. Kakaintindihan ba tayo bukong liwayway? Naiintindihan ko. Siya ang kumakanta. Si Bukang Liwayway. Pedro. Pedro Penduko. Maaari ko ba siyang mayakap? Sige. Naho. Ano? Bakit ho kayo umiiyak? Sa tuwa. Naiyak ako sa tuwa. Natutuwa ako na ililigtas mo ang tatay mo. Pati na ang buong Floresca. Mabait kang bata. Mag-iingat ka. Salamat po. Bakit po siya nakakulong? Nagkamali siya ng rekado sa isa sa mga piging dito. Maraming nagkasakit. Isang di sinasadyang pagkakamali. Ikinalulungkot ko rin yan. Mabait po siya. Baka pwede na po siya ng palayain. Hindi. Pwede. Oo, Pantas. Maaari na siyang palayain. Maraming salamat, mahal na Reyna. Maraming salamat, Pedro. Wala akong anuman. Alam mo, nung yakapin ako kanina ni Bukang Liwayway, parang ang gaang-gaang na loob ko sa kanya. Parang hindi ko mapaliwanag. Mabait lang talaga kasi si Bukang Liwayway. Nagkamali lang ng hindi sinasadya, kaya naparusahan. Pero bilib din ako sa'yo, no? Ang lakas mo sa reyna ninyo. Ha? Hindi. Pahabol ka pa eh. Kitang-kita ko kanina nung pasimple mong tinitigan yung reyna ninyo para palayain si Bukang Liwayway. Yun? Mabait lang talaga kasi sa akin ang Reyna Marikit. Eh kahit naman sino siguro, babait dahil sa'yo eh. Ang bawat talulot ay magbibigay sa iyo ng kakaibang kapangyarihan. Pag ginamit mo ang asul, kakayanin mo tumalon kahit gaano kataas. Kapag ginamit mo ang kahel, ito magbibigay siya ng kakaibang tibay at tatag. Ang pula naman ang magbibigay
magbibigay sa'yo ng di maipaliwanag na lakas. Ang dila at ang talulot naman ang magbibigay sa'yo ng walang sukat na bilis. Ang berde naman ang magbibigay sa'yo ng kakaibang liksi. Liksing masahol pa sa isang pusa. At ang indigo naman ang magbibigay sa'yo ng walang kapantay na talas ng pakiramdam. Pag ginamit mo to, kahit hindi mo makita, matutukoy mo ang kaaway mo. Okay naman pala eh. Bakit hindi nyo agad sinabi? Pwede na ba testingin tong pula? Di pwede. Etong green na lang. Ang ibig sabihin ng mahal na Reyna, kahit alin dyan, hindi pwedeng gamitin. Isang beses lang pwedeng gamitin ang isang kulay. Kapag kailangan na kailangan lang. Kaya tipirin mo ang kapangyarihan ng mutya. Ang dali lang, may kulang eh. Eh, itong dilaw para saan to? Yun yung good singing boys! Papatawa di namang kalbo. Totoo ang sinasabi ni Maalindog. Nagbibiro na rin siya, oh. Hindi na siya bato-bato. Pedro, hindi to oras para magbiro. Magandang boses, yan ang kapangyarihan ng dilaw na talulot. Ang gulo naman. Halabuan ako eh. Pero, sige, okay na ako dun sa 6 na nauna. Mahigit ng 2 buwang nawawala ang aking apo. Naghahanap na rin pati mga pulis, pero wala, hindi makita. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Uuwi din si Pedro. Kinakailangan mong puntahan ng liblib na bayan ng San Nicolas sa Katimugan. Pagpunta mo ron, hanapin mo ang isang babaeng nagngangalang Susan Nieva. Susan Nieva? Sino siya? Isa siya sa mga minsan na dinukot ng mga dalakit nun. Pero ibinalik. Ibinalik? Bakit ho siya binalik? Ganon sila. Nandudukot sila para gawing isa sa kanila. Asawahin, gawing utusan. At pag di nila nagustuhan, pinapatay. Pag siniswerte, pinabalik. May nakakabit yatang sumpa sa pamilya ko, Kadyo. Hindi naman ako siguro totoo yun. Paano mo maipaliliwanag ang pagiging lapitin ng mga engkanto sa pamilya ko, Aber, Kadyo? Nung dalaga pa ako, merong engkantong ali-aligid sa akin. Pagkatapos kong manganak, ang aking anak na si Juan, nagkaroon ng mga kaibigang engkanto. Tapos, nawala. Napatay. Pagkatapos naman ngayon, si Pedro, nawawala din. Gagawa na naman ito ng mga
lintik na alinsyak ng mga engkanto na yan. Bakit pa kasi hindi pa sila maglaho-laho sa mundong ito, ha? Bakit, Kadyo? Lasing na ho yata kayo. Nana Maria, tama na ho yan. Paano pag nakita ko na si Susan Nieva? Siya ang magtuturo sa'yo kung saan dalakit nandun ang ama mo. At paano makapasok doon. Dalakit? Lugar ng mga dalakit nun. Pag nakikita to ng mga tao, iniisip nila na malalaking puno lang to tulad ng puno ng kalumpang. Ang hindi ninyo alam, naglalakihang mansyon to ng mga dalakit nun. Huwag kang mag-alala, Pedro. Hindi ka mag-isa sa iyong paglalakbay. Jojoin kami sa ni Hiyas! Talaga? Oo, para masaya. Tsaka para safe ka. Sigurado ka? Kasama mo ko? Kami niyang dalawa, no? Tsaka teka, bakit parang kay Hiyas ka lang excited? Anong scientific explanation mo doon, ha? Pinatay nila ang apo ko. Pinatay nila si Pedro ko. Bakit hindi pa ako ang patayin ninyo? Kinuha niyo na rin lang ang lahat ng mga mahal ko sa buhay. Kunin na rin ninyo ako. Kunin na ninyo ako! Kunin niyo na rin ako. Kadyo. Gamit ito ng iyong ina bilang proteksyon tuwing lumalabas siya sa Floreshka. Magagamit mo rin to. Mag-ingat kayo sa labas. Hindi kayo pwedeng mapahamak. Pedro Penduko, babalik ka. Ipangako mong babalik ang buhay. Opo, pangako po. Pedro, tayo na. Mag-iingat ka. Opo. Lola? Lola? Pedro? Lola? Ang apo ko! Ang apo ko! Minumulka ako ng apo ko! Huwag kang lalapit! Yan ako sa nervyos! Huwag kang lalapit! Ito! Buhay po ko! Lola! Buhay po ko, Lola! Buhay ang apo ko! Buhay ang apo ko! Ay, salamat at buhay. Buhay ang apo ko! Opo, Lola, buhay po. Buhay! Buhay ang apo ko! Saan ka ba nang galing, ha, bata ka, ha? Ay, dalawang buwan ako nag-aalala sa'yo. Saan ka ba nang galing at hindi ka man lang nagpapaalam sa akin, ha? Magpapaliwanag po ko, Lola. Sasagot-sagot ka pa, no? Ha? Sa lahat ng mga ginawa kong pag-aalaga sa'yo, pagmamahal, pag-aaruga, ito ang gaganti mo sa akin, ha? Wala kang konsiderasyon, bata ka!
Mamamatay-matay kami dito sa pag-aalala sa'yo! Lola, makinig muna po kayo. Magpapaliwanag ako. Paliwanag? May paliwanag ba sa pagkawala mo ng 2 buwan? Kinuha kasi ako ng mga engkanto. Nagsimula ang lahat ng ito nung malunok ang mutya ng puso ng saging. Tapos bigla na lang ako dinala ng isang malaking buhawi sa kaharian ng Floresca. Nagmamaganda yung Raquel na yan. Feeling niya, isa siyang wife na kailangan pag-explaina ng husband kung saan siya galing. Ha! Ilusyonada! Selos ka lang. Hello! Di hamak na mas maganda naman ako sa kanya, no? Aminin mo, wala siyang ganda. Parang gusto din naman siya ni Pedro, oh. Hindi kaya! Pero alam mo, Your Highness, feeling ko, ikaw ang type niya eh. Ikaw talaga? Wala nang laman yung isip mo kundi sino ang type Nino. Meaning, di mo siya feel? Hindi ako nandito para makipagligawan. Kring! Wrong answer! Maalindog, baka nakakalimutan mo. Ako pa rin ang reyna ng Floresca. Kring! Wrong answer po ulit, Your Highness. Hindi. Hindi ko siya type. Thank you! At least alam ko, isa na lang ang kaagaw ko. Her! Paniwalaan niyo po ako, Lola. Raquel! Tatawagin ko lang po si Mang Kadyo. Lola, dumaan lang po ako dito para paalam sa inyo na okay po ako. At para magpaalam po. Para hindi na rin po kayo mag-alala. Hindi totoo yan. Gumagawa ka lang ng mga kwento. Lola, kung gumagawa po ako ng kwento, wala po ako dito ngayon. Gusto mo lang akong iwan? Siguro, sawa ka na sa akin. Siguro hindi mo na ako mahal. Siguro ang tingin mo sa akin pabigat lang sa buhay mo. Lola, mahal na mahal ko po kayo. Kahit kailan, hindi po kayo naging pabigat sa akin. Kung gano'n, bakit? Kailangan mo pang mag-imbento ng mga kung ano-ano mga kwento para makaalis ka lang. Hindi po ako nag-iimbento, Lola. Katunayan nga po may pruweba ako eh. Kasama ko po ang mga lambana. Baka nakakalimutan mo, Pedro. Ikaw lang ang nakakakita sa amin. Hindi magpakita kayo para maniwala ang lola ko. Hi, Lola! Hi! Kamusta po kayo? Lola! Lola! Tigilan mo ako! Lola, tama na po! Lola, tama na! Pedro! Ano sa'yo? Hindi ko nga bang kwento eh. Magsianis kayo! Lola! Nana Maria, ano nangyari sa lola mo? Pinapaalis niya po kasi mga kasama kong lambana. Lambana? Opo, galing po kasi ako sa mundo ng mga engkanto. Tutulungan daw po nila ako para mailigtas ang tatay laban sa mga dalakit nun. Ano? Kaya nga po pupunta ako ng San Nicolas para iligtas po sa Hoy! tatay. Pedro, hindi ka alis. Kapag umalis ka, kalimutan mo na meron ka pang lola dahil hindi mo na ako makikita kahit kailan. Lola! Kinakabahan ako, Maalindog. Paano kung mapakiusapan si Pedro ng lola niya? Baka hindi siya sumama sa lakad natin. Kontrabida ever talaga yung old woman Lola Maria na yan, Your Highness. Hindi mo masisisi si Pedro. Lola niya na yan. Ang nag-aalaga sa kanya, nagpalaki at nagmamahal. Ay, napakabait talaga ng Pedro, darling ko. Pero minsan, nagiging problem talaga ang pagiging kind,
kind and sensitive niya, di ba, Your Highness? Isipan na lang natin ng paraan para hindi magbago ang isip ni Pedro. Easy lang yan. Sabi nga sa patalastas ng ubo, pag plema ang dahilan ng pagkakaubo, alisin ang plema. Therefore, junggalin ang lola. Jujunggalin? Junggalin as in tanggalin. Nag-iisip ka ba? Larong hindi aalis si Pedro pag nawala ang lola niya. Okay. Huwag iwala. Gawin na lang kaya nating, comatose. Ayan hindi na siya makakapigil niyan. Ganun pa din. Hindi pa rin aalis si Pedro pag nagkasakit ang lola niya. Pag sinama naman natin, excess baggage. Oh, how? Paano ba? How? And how? Oh, how? Alam ko na. Pedro, tulungan mo tatay mo. Pedro, tulungan mo ako! Tay, hindi ako pwede sumama sa inyo. Pag umalis ako dito, magagalit si Lola. Hindi talaga pwede, Tay. Pedro, tulungan mo ako! Tay! 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 La, Kawan ka ng Diyos. napagluto na po ako ng hapunan. Saan po ba kayo galing? Ay, nagpasama ako kay Kadyo sa bayan. Bumili ang lola mo ng ticket para sa'yo. Tikit po? Para po saan? Para sa pagpunta mo sa San Nicolas. Lola, Nakaluto ka na ba? Sige na, ipaghain mo na kami ng Kadyo mo at gutom na kami. Apo, mahal na mahal kita. Ayaw ko nakikitang nasasaktan ka. Ni magalusan. Sa tuwing nagkakasakit ka, dinadalangin ko. Sana lumipat na sa akin ang bawat sipon, lagnat, trangkaso na dumadapo sa'yo. Ako kung pwede lang, maramdaman ko ang hapdi kapag nasusugatan ka. Ganun kita kamahal na po. Kaya lang, buhay na ng ama mo ang pinag-uusapan. Ayaw man kitang isugal. Pero nararamdaman ko na humihingi siya sa akin ng tulong mo. Na para bang ikaw lang maaaring makatulong sa kanya. Wala na akong magagawa ngayon kundi umasang sana makakaya mo, Apo. Sa tulong ng Diyos at kung sino pa bang maaaring makatulong sa iyo. Salamat po, Lola. Effective, my Queen Reyna! Nag-guilty ang lola. Pagdating mo sa Santa Elena, may mga jeep doon papuntang San Nicolas. Doon ka magtanong ng direksyon. Mag-iingat ka, ha? Po.
Siguruhin mo, babalik ka, Pedro. Pangako mo. Opo, Lola. Babalik po ako kasama na po ang tatay. Pangako po. Alagaan yung ako ko. Kung hindi, tidilisip ko yun para mga kuto. Sino pong kausap niyo, Lola? Wala. Nagbibiro lang ako eh. Alis na po ako. Ingat ka, best friend na. Mag-iingat ako. Tama, walang nagdaganat. Sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaalin sa sandaluyong na maghahatid sa atin sa mahabang panaginip. Di na lang pumayag na si Lolang hanapin ko si tatay. Ang tagal niya nang tiniis ang sakit na pagkawala niya. Pero nagawa niya kahit nagtagal. Ang mahalaga, nagawa niya tanggapin. Kung kailan niya naman ito natanggap, saka naman niya malalaman pwede ko pa itong iligtas. Iligtas ng isa pa niyang pinakamamahal. Ako. Kaya lang, ako naman ang posibleng hindi na makabalik. Manong, sigurado kayo dito yung papuntan San Nicolas? Sigurado ako. Doon, sa dulo ng daan na yan, doon sa akin papunta sa Nicolas. Sige, salamat ako. Sige, pare, ingat ka. Yeah, pollution! Ugh. This place. Tara. Malayo pa ba, Pedro? Aray. May madadaanan pa daw tayo maliit na baryo eh. Pagkatapos dun, may makikita daw tayo isang highway. Doon na lang daw tayo mag-abang ng jeep papunta San Nicolas. Ha? Pa-fly lalo na naman tayo, Hiyas! Ano ang nangyayari? Ano ba nangyayari? Tayo! Ano nangyayari? Lola, ano po? Ano po nangyayari? Mukhang tahimik na. Sabi ko na nga ba eh. That's why I hate provincial trips. So dangerous. Sana sinabi mo sa akin dati pa. Para iba na lang ang sinama ko. Hala! Sino ba may sabing ayoko sumama? Ang sabi ko lang, I hate provincial trips. Hate, edi ayaw mo. Ang hate ko lang ay yung provincial trips. Pero syempre, I love being with my Pedro. Ika, parang gusto mo akong malos. Sabi ko na nga ba eh. Kahit mo rin si Pedro eh. Gusto mo siyang masala na. Talaga, Hiyas? Huwag kang maniwala dyan kay Maaling Dog. Walang ibang magawa yan. Ayun naman sila! Ano ba talaga nangyayari? Manong, sandali lang ho. Ano ba nangyayari? Ganito ako ng kapre. Capri ho? Capri daw. Oo, nandila pa ng mga bahay. Ay, naku, kung ako sa'yo, iho, huwag ka nang tumuloy. Kasi nananakit na yung tapi sa tao.
meron bang ibang daan dito papuntang sakayan ng San Nicolas? Wala nang daan maliban dito. Kung mo sa'yo, hindi na ako tutuloy. Nakaharang ang kapre sa dadaanan mo. Tara na, dali! Makabot na tayo, dali! Paano? Tutuloy pa ba tayo? Paano kung hindi umalis ang kapre? Sayang ang oras natin, Pedro. Bahala na. Oh, ito! Kayo lang pala! Wala namang gulatan mo. Alam ko may pagkaduwag ka, pero hindi ganito ka matatakutin. Hello! Kapre na ko kaya yun, nasa harapan na natin paparating. O kaya iniwan mo kami? Kapre pa lang yun. Paano ka haharap sa mga dalakit nun kung sa kapre pa lang eh? Excuse me? Hindi naman naduwag si Pedro, Hiyas. Nagulat lang. Di ba magkaiba yun, Pedro? Nagulat man o naduwag, iisa pa rin ang punto ko. Natakot siya sa kapre na hindi naman dapat Pedro. Nakakalimutan mo bang nasa iyo ang kapangyarihan ng mutya? Kawa ko nga pala to, no? Pasensya na, hindi ako sanay na may kapangyarihan. Sabi ko naman sa'yo, nagulat lang. Tara, tuloy na tayo. Teka lang. Bakit pa kailangan pa natin maglakad tsaka sumakay ng bus at jeep? Eh, kaya nyo naman lumipad. Lipad nyo na lang ako. Hindi pwede. Ano na lang iisipin ng tao pag nakita ka nilang lumilipad? Yes! Dapat low profile ka lang. Sabi ko nga eh, lakad na eh. Let's go. Saan ba? Dito. Alam mo, buti na talaga. Taguan ko yung kapre mo kung hindi. Malamang bubog sarado ako. Yes! Tisoy! Halika! Kailangan ko kumakit ako ng ibang lakas para matalo ko to! Tisoy! Okay, bro! Okay, yellow! Tisoy! Laro tayo, Tisoy! Halika! Dali ako, patuloy mo pa! Batukan gusto mo, ha? Bato? Tago niyo ako, taguhan gusto mo, ha? Saya ka sa'yo, Tisoy! Kung ako ang bahala sa inyo, ang mga lambana naman ang bahala sa akin. Ang mga lambana ay tulad din ng mga diwata. Sinasabing sila'y nakatira sa malalaking puno na gaya ng akasya o balete. Sila'y nagsisilbing guardian spirits ng kalikasan na naghahatid ng magandang biyaya sa mga taong marunong mangalaga ng kalikasan at nagpaparusa naman sa mga taong lumalapastangan dito. Nasa kamay na ni Pedro ang kapangyarihan ng mutya at ang tagumpay. Mabasa kanya kaya? Talala! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Laro tayo, kaibigan! Kapre, ako ang harapin mo! Pakilamero! Sasayangin mo lang ang kapangyarihan ng mutya. Hindi
pagsasayang ang pagtulong. Dapat alam mo yan. Comics presents The Adventures of Pedro Penduko. Sabado, alas 6 ng gabi.